Samantala, sa Tower of Challenge, isang pulutong ng mga mangangaso ang nagtipon sa labas, bawat isa ay naghihintay ng kanilang turn para makapasok. Isa-isa silang pumasok, habang nakatitig sa isang opisyal na nakatayo sa gate. Pagdating ni Suho, ipinakita niya sa opisyal ang kanyang hunter's license, at nagtanong kung makapasok siya. Kinumpirma ng opisyal, at, nang mapansing nag-iisa si Suho, nagtanong kung balak niyang subukang mag-isa ang hamon. Sumagot si Suho, nagpahayag ng pag-aalala ang opisyal, na binanggit na kahit na hindi imposible ang mga solong pagtatangka, ipinahiwatig ng numero ng lisensya ni Suho na kamakailan lamang siyang nakapasa sa hunter test. Pinayuhan niya si Suho na isaalang-alang ang pagbuo ng isang partido, na nagbibigay diin na kahit na ang mga mas mababang antas ng tore ay mapapamahalaan, mapanganib pa rin ang mga ito, na may madalas na nasawi. Tiniyak ni Suho sa opisyal na mas gusto niyang pumunta ng mag-isa, na iniwan ang opisyal na hindi mapalagay at pakiramdam na tila isang aksidente ay maaaring hindi maiiwasan. Nag-aatubili, pinayagan ng opisyal si Suho na magpatuloy, na ipinaalam sa kanya ang 70,000 won entry fee, na magiging invoice mamaya. Tinawag siya ng opisyal, na hinimok siyang umatras kaagad kung naging masyadong mapanganib ang sitwasyon. Nagpasalamat muli si Suho sa opisyal para sa kanyang pag-aalala, at humakbang papasok sa tore. Ang Tower of Challenge, na karaniwang tinutukoy bilang hunting ground, ay isang pampublikong gate na pinamamahalaan ng gobyerno, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na nasa ibaba ng level 20 na malayang hamunin ang kanilang sarili para sa pagpapaunlad ng sarili. Si Suho ay nakatayo sa pasukan habang ang dalawang kamay ay nasa pintuan, alam niyang sa kanyang pag-reset ng antas, wala nang mas magandang hunting round para sanayin. Huminga siya ng malalim, itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Sa pagpasok ni Suho, ipinakita ng system ang isang mensahe na nagpapalam sa kanya na maaari niyang mawala ang hamon anumang oras. Sa pagdeklara ng withdrawal, siya ay sapilitang ihahatid pabalik sa pasukan. Hindi pinansin ang opsyon, hinugot niya ang kanyang espada mula sa kanyang inventaryo at pinunit ito ng mahigpit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumipat ang berdeng slime patungo sa kanya, at inihayag ng system ang pagsisimula ng hamon sa unang palapag. Ang berdeng putik ay sumanib sa iba, na bumubuo ng isang napakalaking halimaw na putik. Sinugod siya nito ng nakakagulat na bilis, ngunit nanatiling kalmado si Suho. Nakilala niya ang nilalang, ito ay isang level 1 slime. Ang pinakamahinang halimaw sa unang palapag, na naaalala ang kanyang dating buhay, naalala niya na noong una ay nalulula siya sa laki at bilis nito. Bagamat balewala ang pinsala nito, maaaring magdulot ng mga problema ang putik kung magiging magulo ang mga bagay. Tumama sa kanya ang malagkit na ulo ng putik, ngunit inakyat ito ni Suho at itinutok ang kanyang espada sa ibabaw nito. Alam niya mula sa karanasan na ang mabilis na pagharap sa core ang susi sa pagsupil dito. Sa isang tumpak na hampas, tinusok niya ang kanyang espada sa isang bitik sa matigas nitong ulo. Lumaki at kumalat ang bitik hanggang sa pumutok ang putik. Ligtas na bumagsak si Suho sa sahig, pinagmamasdan ang mga labi. Inaasahan niyang dadami ang putik pagkatapos ng pagkasira. Ang mga split core nito ay nagbabagong buhay sa mas maliliit, mas mahihinang entity. Bagamat ang mga nahahati na slime ay may mga limitasyon sa kanilang pagpaparami, maaari pa rin silang magdulot ng hamon sa mga grupo, kaya naman inirerekomenda ang party play sa tore ng hamon. Dahil sa pag-unawa sa sitwasyon,
Sumugod si Suho habang ang mga nabuong putik ay nag-uumapo sa kanya, na ikinakaway ang kanyang espada sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Dali-dali niyang winasak ang kanilang mga core, umalis mula sa isang maliit na putik patungo sa susunod. Ginamit niya ang kanilang mga katawan bilang springboards upang maabot ang isang mas malaki. Itinutok niya ang kanyang espada sa kaibuturan nito, dahilan upang ito ay maputol. Walang tigil, hinagis niya ang kanyang espada sa isa pang putik sa ilalim niya, nabasag ang core nito sa impact. Paglapag sa tabi ng nahulog na nilalang, kinuha ni Suho ang kanyang sandata at umikot sa himpapawid habang mas maraming putik ang pumasok. Inilunsad ng isa ang isang malapot na galame patungo sa kanya. Sa halip na umiwas, hinawakan ni Suho ang galame, natigil sa kanyang pagbagsak. Ngumisi, nagpasalamat siya sa putik sa pagbibigay sa kanya ng isang bagay na hawakan, pagkatapos ay ginamit ang galame upang itulak ang sarili pataas. Tumalon ng mas mataas, ipinuwesto niya ang kanyang sarili sa itaas ng natitirang mga slime at naghatid ng isang mapang wasak pababang slash. Ang kanyang espada ay pinunit ang mga ito ng may katumpakan, sinisira ang lahat ng kanilang mga core sa isang solong hampas. Agad na inanunsyo ng system na nasakop na ni Suho ang unang palapag at tinanong kung gusto niyang magpatuloy sa pangalawa. Sumulyap sa itaas, nakita ni Suho ang matayog na istruktura na may napakalaking purple na kristal na lumulutang sa itaas nito. Sa 48 palapag pa sa unahan, napagtanto niyang wala ng oras para magpahinga. Hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada, humakbang si Suho para simulan ang hamon sa ikalawang palapag. Ang pinakamataas na opisyal na record para sa tore ng hamon ay 48 palapag. Isang gawaing naalala ni Suho mula sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ang kasalukuyang record ay nakatayo sa 29 na palapag, parehong nakamit sa pamamagitan ng party play. Ang tore ng hamon ay kadalasang tinatalakay sa mga grupo, na may hirap ng bawat palapag at ang lakas ng mga halimaw nito na proporsyonal. Bagamat ang pagbuo ng isang partido ay nangangahulugan ng pinababang karanasan na natamo ng bawat individual, ito ay isang mas ligtas at mas praktikal na diskarte para sa pangmatagalang tagumpay. Para sa mga naglalayong masira ang mga record, ang karaniwang diskarte ay kinabibilangan ng pag-assemble ng isang partido ng antas 20 na mga mangangaso. Nang makarating sa ika-18 palapag, tumangala si Suho sa matayog na istruktura, kumpiyansa na hindi niya kailangan ng party o level 20 na mangangaso para magpatuloy. Ang sistema ay nag-udyok sa kanya upang kumpirmahin kung nais niyang hamanin ang ika-19 na palapag. Tumango si Suho, at nagsimula na ang hamon. Ibinuka ang kanyang mga paa sa isang nakahanda na paninindigan, naghanda si Suho para sa kakaibang katangian ng ika-19 na palapag. Hindi tulad ng mga naunang palapag, na nagtampok ng mga grupo ng mas mahihinang halimaw, ang ika-19 na palapag ay naglalaman ng isang mabigat na kalaban. Suho sprinted papunta sa gitna ng silid, huminto bilang isang kumikinang na pulang ilaw na nagliliwanag sa lugar sa unahan. Nagsimulang lumipat at nagsama-sama ang liwanag, hudyat ng pagdating ng halimaw. Inaasahan ang paglitaw nito, tumaas ang paa ni Suho sa hangin, hinugot ang espada at handang hamampas. Habang nagmamaterial ang matayog na nilalang, halos wala na itong oras para mag-react sa pababang talam ni Suho. Tumpak na laslas ni Suho pababa, nahati ang halimaw sa kalahati. Nag-spray ang dugo sa buong silid habang ang napakalaking nilalang ay bumagsak na walang buhay sa lupa.
Inihayag ng sistema si Suho ng isang matagumpay na pananakop sa ika-19 na palapag at tinanong kung nais niyang magpatuloy sa ika-20. Sumagot si Tuho na gagawin niya, ngunit pagkatapos lamang ng maikling pahinga. Ibinalik ang kanyang espada sa kanyang imbentaryo, pinatigil niya ang hamon. Lumapit si Suho sa nahulog na halimaw, na sinasalamin ang kakaibang aspeto ng ika-19 na palapag. Hindi tulad ng ibang mga halimaw sa tore, na nawala sa kamatayan, ang nilalang na kilala bilang Red Game ay nag-iwan ng pisikal na katawan. Naunawaan ni Suho na ito ay isang palatandaan, isang bagay na mahalaga ay maaaring makuha mula sa mga labi. Maingat na sinusuri ang bangkay, nakita niya ang isang palawit sa halimaw. Pagkakuha nito, nakilala niya kaagad ang item. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gamitin sa sarili nitong, ngunit bahagi ng isang mas malaking layunin. Ina-activate ang kanyang kakayahan sa magic detection. Iniskan ni Suho ang lugar at napansin ang maliwanag na liwanag na nagmumula sa likod ng kalapit na pader. Nakangiting may kasiyahan, tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng liwanag, inilagay ang bone necklace sa isang tagong puwang. Dumagundong ang kisame sa itaas niya habang umuuga ang lupa, hudyat ng pag-activate ng isang bagay na makabuluhan. May lumabas na portal mula sa dingding, at ipinaalam ng system kay Suho na natuklasan niya ang nakatagong lambat ng Red Game. Tumayo si Suho sa harapan nito, pinag-aaralan ang umiikot na enerhiya ng portal. Ito ay humantong sa isang subspace house. Alam ni Suho na ang subspace house, na nakuha sa pamamagitan ng pagkatalo sa Red Game sa Tower of Challenge, ay may kakaiba tungkol dito. Hindi tulad ng iba pang mga subspace na ginawa gamit ang mga item, ang isang ito ay hiwalay. Inabot niya ang portal, iniunat niya ang kanyang kamay, tumusok sa kumikinang na ibabaw nito bago pumasok sa loob. Sa pagpasok niya, naisip niya ang kakaibang katangian nito, ang mga buhay na nilalang ay malayang nakakapasok at nakakalabas. Siya ay awestruck nang matagpuan ang kanyang sarili sa isang kuweba. Bago pa niya matanggap ang lahat, may biglang lumitaw na liwanag sa harapan niya. Ipinaalam sa kanya ng system na ang may-ari ng subspace house ay namatay at tinanong kung nais niyang maging bagong may-ari. Inabot ni Suho ang ilaw, tumutugon ng may pagsang-ayon. Ang liwanag ay pumulupot sa kanyang kamay habang kinumpirma ng system ang kanyang katayuan bilang bagong may-ari ng subspace house, at binati siya sa pagiging master ng subspace house. Ipinaliwanag pa ng sistema na pag-aari na niya ang kuta. Nakatali bilang isang kasanayan sa halip na isang bagay, mabilis na natanto ni Suho ang kahalagahan. Ito ay hindi lamang isa pang tool. Inihayag din ng system na mag-evolve ang subspace house batay sa kanyang magic power, na nag-udyok sa kanya na magtaka kung ano pa ang maya-alok ng fortress. Habang naglalabas ng maningning na liwanag ang subspace, sinangga ni Suho ang kanyang mukha. Inihayag ng sistema na ang kuta ay muling itinayo, ibinaba ang kanyang kamay. Natigilan si Suho nang makita ang pagbabago. Ang dating isang simpleng kuweba noon ay isa ng marangyang bahay. Hindi niya napagtanto na mayroon itong ganoong advanced na tampok. Nakangiti sa kanyang sarili, naisip niya na ito ay halos tulad ng pagkakaroon ng isang bahay na maaari niyang urong kaagad pagkatapos ng isang labanan. Sinimulan ni Suho na makita ang kuta bilang mas mahalaga kaysa sa una niyang naisip. Batay sa mga tagubili ng system at sa pinalawak na mga sukat ng espasyo, naisip niya na ang kuta ay lalago habang tumaas ang kanyang kapangyarihan sa mahika.
Sa pagmamasid sa paligid, napansin niya kung paano ang interior ay tila iniayon sa kanyang mga kagustuhan. Ang tampok na ito ay nasiyahan sa kanya, ngunit ang higit na nagpasaya sa kanya ay ang pumihil kay Jang Pyong-ho na magkaroon ng ganoong kasanayan. Matingkad na naalala ni Suho ang problemang idinulot ni Pyong-ho sa kanyang nakaraang buhay. Bilang isang kilalang smuggler, ginamit ni Pyong-ho ang Subspace Fortress upang iimbak ang lahat mula sa droga hanggang sa pambansang kayamanan, at maging ang mga tao. Ang alaala ng mga kalupitan na ginawa ay nagpasakit kay Suho. Naalala niya ang hindi mabilang na mga gabing walang tulog na tiniis niya sa pagsisikap na kontrahin ang mga pukana ni Pyong-ho. Pero ngayon, gumaan ang pakiramdam ni Suho. Sa pag-aari niya ng kuta, hindi na mauulit ang gayong mga pangyayari. Sa kanyang pananaw, ito ay isang 2-for-1 na tagumpay, na nagpatigil sa pagbangon ng Fortress King, Jang Pyong-ho, at pag-secure ng kanyang sariling personal na muog. Nasiyahan, ngumiti si Suho at nagpasya na ipagpatuloy ang pag-akyat sa Tower of Challenge. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa Suho, na iniulat na nagtapos sa Nexus Academy, at ang mga detalye ng kanyang solong hamon sa Tower of Challenge. Si Jinwei, na nagmamasid sa kaguluhan, ay nakilala na ito ay malamang na maghahatid ng malaking bilang ng mga prospective na mag-aaral sa Nexus Academy. Gayunpaman, naalala rin niya ang naunang pahayag ni Tuho tungkol sa pagsali sa Great Hunter Association. Iniisip ni Jinwei na ang pagpayag ni Nexus na mag-publish ng mga naturang eksklusibong artikulo ay maaaring magpahiwatig ng kanilang pagtitiwala sa Suho na sumali sa kanilang guild. Bagamat alam niyang oras lang ang magbubunyag ng katotohanan, ibinaling ni Jinwei ang kanyang atensyon sa ulat ng Tower of Challenge, na curious kung gaano kalayo ang pag-unlad ng Tuho. Naputol ang kanyang pag-iisip nang ipahayag ng sistema na ang ika-30 palapag ng tore ay nasakop, na nagtatakda ng bagong pinakamataas na record. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ng system na isang bagong challenger ang nakarating sa ika-31 palapag, na nagdulot ng malawakang haka-haka. Nagtataka ang mga tao kung nagpadala ng party ang isang malaking guild at pinagtatalunan kung aling guild ito. Ang Saturday ay naging gulat nang ipahayag ng system na ang ika-31 palapag ay naalis na sa loob ng 1 minuto. Ang bilis ay hindi pa nagagawa, at ang kawalang paniwala ay kumalat habang ang lahat ay nagtatanong kung sino ang maaaring maging challenger. Stun, inisip ni Jinwei kung talagang si Tuho ito. Sinulyapan niya ang kanyang telepono, naalala ang kanilang pag-uusap at kung paano niya ibinasura si Tuho bilang isang marangya, maswerteng bagong dating. Kung si Tuho nga ang humahamon, napagtanto ni Jinwei na maaaring minamaliit niya ito ng husto. Habang pinoproseso niya ang kanyang mga iniisip, lumiwanag ang tuktok na kristal ng Tower of Challenge, at kinumpirma ng system na ang naghahaman ay walang iba kundi si Tuho, na ngayon ay nagsimula sa ika-32 palapag. Saglit na napangiti si Jinwei, napagtantong siya na ang nakatadhana na matali sa Tuho mula ngayon. Sa Nexus Academy, mabilis na nakarating sa staff ang balita ng Tower of Challenge. Si Kim, nang marinig ang pangalan ni Tuho, ay halatang nabigla. Sumigaw siya para kumpirmahin ang ulat, at tiniyak sa kanya ng isang kasamahan na totoo ito. Si Suho ay aktibong nagtatakda ng mga bagong tala sa real time. Nanginginig sa hindi makapaniwala, inalis niya ang kanyang salamin at ipinahayag na ang pag-akit kay Tuho sa Nexus ay maaaring mangailangan ng isang alok na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Determinado.
Inutusan niya ang kanyang team na makipag-ugnayan kaagad sa presidente at manager ng opisina ng akademya. At maghanda upang magtungo sa punong tanggapan. Nang maglaon, inihayag ng system na sinimula ni Suho ang hamon sa ika-48 palapag. Sa labas ng tore, nakatayo si Chulmin sa gitna ng karamihan, nagpupumilit na ay proseso ang mabilis na pag-unlad. Nahirapan siyang paniwalaan na sumusulong si Suho sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kung tunay ang intensyon ni Suho na sumali sa Hunter Association, ito ay magsasad ng paglitaw ng isang hindi pa nagagawang talento. Habang pinag-iisipan ito ni Chulmin, tumunog ang kanyang telepono, nakita ang pangalan ng vice-presidente sa screen. Nag-alinlangan siya, ngunit mabilis na sumagot, magalang na bati sa tumatawag. Agad na tinanong ng vice-presidente ang lokasyon ni Chulmin, at nang marinig na siya ay nasa Pangaea malapit sa Tower of Challenge, nagpahayag ng kaginhawahan ang vice-presidente. He then inquired kung alam ni Chulmin si Suho. Ipinaliwanag ni Chulmin na kahit kilala nila ang isa't isa sa ilang lawak, hindi sila personal na malapit. Gayunpaman, isinantabi ito ng vice-presidente, na binigyang diin na sapat na ang kanilang pagkakakilala. Inutusan ng vice-presidente si Chulmin na tiyaking kasama niya si Suho, na ikinagulat ni Chulmin. Tinanong niya kung sinadya ng vice-presidente na i-recruit si Suho bilang isang scout para sa association, ngunit ibinasura ng vice-presidente ang ideya. Sa halip, nilinaw niya na ang layunin ay maibalik lamang si Suho para makapagpa-picture sila kasama ang association president. Bago sumagot si Chulmin, inulit ng vice-presidente ang kahalagahan ng gawain, idineklara na tapos na ang tawag, at ibinaba ang tawag, na iniwang natigilan si Chulmin sa hindi makapaniwala. Nanginginig na kamay, tinitigan ni Chulmin ang kanyang telepono, namumuo ang pagkadismaya habang pinoproseso niya ang kahilingan ng vice-presidente. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat ngayon, at ang realisasyon ay nag-iwan sa kanya ng inis. Napagpasyahan niya na ito ay dahil sa mga individual tulad ng vice-presidente. Ang mga nasa kapangyarihan ay walang kabuluhang tinatrato ang mga seryosong bagay na ang pangkalahatang publiko ay tumingin sa Hunter Association bilang kaunti pa kaysa sa mga mandar-ambong na umiiwas sa buwis. Sa isip niya, ito ang dahilan kung bakit dapat piliin ang lahat ng executive sa association mula sa mga bihasang mangangaso. Mabigat na buntong hininga, ibinaling ni Chulmin ang kanyang tingin sa Tower of Challenge at bumulong sa sarili. Iniisip kung anong dahilan ang posibleng gamitin niya para kumbonsihin si Suho na sumama sa kanya.